9:02 ng umaga. Ratsada ng mga balita! May init na balitang kinalap ng buong pwersa ng mga Super Radio reporter sa apat na sulok ng bansa. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sama-sama nating ratsadahin ang pinakamalalaki at pinakabagong mga balita ngayong araw ng Sabado, ika-27 sa buwan ng Disyembre taong 2025. Ako po inyong kapuso, Paulo Villena, para sa programang Ratsada ng mga balita! Ratsadahin na natin ang mga balita. Supply ng bigas para sa benteng bigas meron na program. Sapat na sapat ayon yan sa National Food Authority. Ayon kay Larry Lacson, administrator ng NFA, kakayanin pa ng mahigit 2 milyong sako ng milled rice ang supply sa P20 program hanggang sa Pebrero ng susunod na taon. Tiniyak naman ng NFA na sisikapin ng pamahalaan na umpisahan ang bidding ng milling services sa Enero para masiguro na hindi magkukulang ang supply ng 20 peso bigas kada kilo na bigas program na ibinebenta sa mga piling sektor. Ratsada ng mga balita! National Food Authority o NFA, plano ring maibenta ang 20 pesos na kada kilo ng bigas para sa mga lower middle income sa susunod na taon. Ayon kay Lacson, target nila rito ang nasa mahigit 15 milyong kabahayan. Meron naman ng interagency na technical working group na nag-aayos ng panuntunan para rito. Ratsada ng mga balita! Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD, tiniyak na mas marami pa ang matutulungan ng programa ng kagawaran sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, sa pondo ng AICS din kasi sila kukuha ng pondo para sa free funeral services. Gayon din ang ilan pang tulong na kakailanganin ng mga individual na lalapit sa kagawaran, gaya halimbawa ng mga nakinabang sa zero balance billing ng Department of Health pero nangangailangan pa ng iba pang tulong. Ratsada ng mga balita! Oras mga kapuso, alas 9:04 ng umaga. Toll fee o singil sa mga sasakyan na dadaan sa bahagi ng South Luzon Expressway o SLEX tataas simula sa unang araw ng 2026. Sa abiso ng Toll Regulatory Board o TRB, ang toll fee sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba ay tataas sa 126 pesos para sa Class 1 vehicles mula sa dating 116 pesos, kabilang ang mga kotse, van at SUV. 253 pesos sa Class 2 vehicles mula sa 233 pesos tulad ng bus at light truck. At 379 pesos naman sa Class 3 vehicles mula sa 349 pesos o heavy at trailer truck. Habang sa Calamba hanggang Santo Tomas naman ay tataas ang toll fee sa 34 pesos sa Class 1 mula sa 31 pesos. 68 pesos sa Class 2 mula sa 62 pesos at 102 pesos naman sa Class 3 mula sa 94 pesos. Ratsada ng mga balita! Samantala mga kapuso, toll fee sa Southern Tagalog Arterial Road o Star Tollway tataas din simula sa January 1, 2026. Sa abiso ng Star Tollway, mula sa Santo Tomas hanggang Lipa Section 1 ay tataas ang toll sa 60 pesos sa Class 1 mula sa 55 pesos, 119 pesos sa Class 2 mula sa 110 pesos, at 179 pesos sa Class 3 mula 165 pesos. Habang sa Lipa hanggang Batangas Section 2 naman ay tataas ang toll fee sa 53 pesos sa Class 1 mula 49 pesos, 106 pesos sa Class 2 mula 98 pesos, at 159 pesos sa Class 3 mula sa 147 pesos. Ratsada ng mga balita! Rehabilitasyon ng mga estasyon ng Metro Rail Transit o MRT3 sisimulan na sa susunod na taon. Ayon kay Engineer Mike Kapati, General Manager ng MRT3, ang maintenance provider na Sumitomo ang sasagot sa gastos sa pagsasaayos ng mga estasyon. Kasama mano sa aayusin ang mga CR o comfort room, escalator, wiring, pagpipintura ng mga estasyon at maging ang paglalagay ng mga barrier sa platform para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Ratsada ng mga balita!
Pasaherong nakinabang sa 12 Days of Christmas libreng sakay ng Department of Transportation umabot sa halos 3 milyon. Ayon sa DOTR, kabuang 2,841,788 na pasahero ang nakinabang sa libreng sakay sa LRT1, LRT2 at MRT3 na isinagawa mula December 14 hanggang December 25. Pinakamataas na naitalang bilang ng pasahero sa MRT3 na umabot sa 1,183,950. Sinundan ng LRT1 na may 1,091,951 at LRT2 na may 565,887 na mga pasahero. Ratsada ng mga balita. Bilang ng mga pasaherong dumaan sa mga pantalan sa bansa kahapon, umabot sa 155,437. Sa tala ng Philippine Coast Guard, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 6 ng gabi, nasa 81,875 ang outbound passengers. Nasa 73,562 naman ang naitalang inbound passengers. Ratsada ng mga balita. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo, inaasahan sa susunod na linggo. Sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, posible ang humigit kumulang 50 centavos na bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Inaasahan namang tataas na humigit kumulang 10 centavos ang kada litro ng kerosene, habang maaring walang maging paggalaw sa presyo ng diesel. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Magbabalik pa po ang Ratsada ng mga balita, mga kapuso. Oras natin, alas 9:08 ng umaga. Ratsada ng mga balita.
chemical sa ilang pampublikong ospital sa Lanao del Sur matapos lagyan naman ito ng solar power systems na may kasamang battery storage. Layunin ng proyekto na matiyak ang hindi napuputol na supply ng kuryente para sa mga life-saving medical services tulad ng operasyon, diagnostic procedures, cold storage ng mga bakuna at paggamit ng iba pang kritikal na kagamitang pang-ospital lalo na sa panahon ng brownout at kalamidad. 4 na pampublikong pagamutan ang saklaw ng inisyatiba sa ilalim ng Department of Energy led Renewable Energy for Resilient and Advanced Climate Smart Health Systems project. Kabilang sa mga benepisyaryo ng ospital ang Tamparan Provincial Hospital, Provincial Infirmary sa Marawi City, Wao District Hospital at Dr. Serapio B. Montañer Jr. Al-Hajj Memorial Hospital sa Malabang. Kabuang 170 kilowatt peak na rooftop solar photovoltaic systems na may baterya ang ilalagay sa mga nabanggit na pasilidad. Bukod sa pagpapalakas ng supply ng kuryente, inaasahan din nga mababawasan ang pagdepende ng mga ospital sa diesel generator sets o gensets. Mapapababa ang gastusin sa operasyon at makakatulong sa pangangalaga sa kalikasan. Target na maging fully operational sa unang quarter ng 2026 sa mga solar at battery systems bilang patunay na patuloy na pagsisikap ng Department of Energy na unahin ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayang Pilipino. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA sa Radyo DZWB, Tapat Totoo. Ratsada ng mga balita! Ratsada ng mga balita! 2 bata patay, 8 iba pa sugatan matapos sa pagsabog sa isang bahay na ginawang imbakan ng paputok sa Dagupan City, Pangasinan. Ayon sa pulisya, kabilang sa malasawi ang isang batang namamaskulang, gayon din ang isang estudyanteng nagpapagupit ng buhok sa kalapit na barbershop. Kasama naman sa mga sugatan ng mga magulang at kapatid na nasawing bata na namamasko habang nadamay rin ang ilang sasakyan sa lugar. Ratsada ng mga balita! Biktima ng paputok sa Quezon City ngayong Disyembre na dagdagan pa at umabot na sa 5. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, ang unang 2 bata na tinamaan ng paputok ay mula sa Barangay Baysa bago magpasko, habang ang mga bagong biktima naman ay naitala sa Barangay Holy Spirit, Kaligayahan at San Bartolome. Mas mababa naman ito ng 62% kumpara sa naitalang mga biktima ng paputok sa kaparehong panahon noong 2024. Ratsada ng mga balita! Babaeng dumayo para makipasko sa kasintahan, patay matapos tamaan ng ligaw na bala sa Tondo, Maynila. Ayon sa National Capital Region Police Office, nangyari insidente sa gitna ng pagbabarilan ng 2 individual sa Barangay 120. Tinamaan ng bala sa balikat ang biktima pero tumagos ito sa isang bahagi ng kanyang baga na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ratsada ng mga balita! 2 sugatan matapos tamaan ng ligaw na bala sa magkaiwalay na lugar sa Iloilo at Negros Occidental. Sa ulat ng GMA Regional TV, tinamaan ng bala ang babaeng biktima sa kaliwang paa matapos 7 beses na magpaputok ng baril ang lasing na sospek sa bayan ng Pavia sa Iloilo. Sugatan naman ang isang lalaki sa Bacolod City, Negros Occidental matapos tamaan din ng ligaw na bala sa hita at kamay. Ratsada ng mga balita! Samantala mga kapuso, 4 na pulis arestado dahil sa indiscriminate firing o walang habas na pagpapuputok ng baril ngayong Kapaskuhan. Ayon sa PNP, may ranggo mga naarestong pulis na patrolman, staff sergeant at master sergeant. Nakakulong na umano ang mga pulis at kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 11926 o willful and indiscriminate discharge of firearms. Ratsada ng mga balita! Oras mga kapuso, alas 9:17 ng umaga. Philippine National Police o PNP, isinusulong ang pagkakaroon ng sentralisadong bilihan ng paputok sa bawat lungsod o bayan. Ayon sa PNP, makatutulong ito para matiyak ang kaligtasan ng publiko at mas madaling mahuli ang nagbebenta ng mga iligal na paputok. Inatasan na ni Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Natates Jr. ang lahat ng police chiefs na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa pagtukoy ng mga posibleng lokasyon ng mga itatalagang pamilihan. Ratsada ng mga balita! Sa ibang balita naman, net trust rating ni Pangulong Bongbong Marcos bumulusok sa -3 batay sa survey na Social Weather Stations itong Nobyembre. Mas mababa ito sa +7 trust rating ng Pangulo noong Setyembre at sa +18 nitong Hunyo. Nabatid na 38% ang nagsabing may malaki silang tiwala kay Pangulong Marcos, pero nahila ito ng 41% na nagsabing maliit lang ang tiwala nila sa kanya. Ratsada ng mga balita!
Net trust rating ni Vice President Sara Duterte tumaas ayon pa rin yan sa survey ng social weather stations nitong Nobyembre. Ayon sa survey, tumaas sa positive 31 ang net trust rating ni VP Sara mula sa positive 25 nitong Setyembre. Kinomisyon ng Strat-based consultancy ang survey na isinagawa nitong November 30, 2025. Raksada ng mga balita. Commissioner Rosana Fajardo magbibitiw na sa Independent Commission for Infrastructure o ICI sa December 31, 2025. Ayon kay Fajardo, magbibitiw na siya sa pagtatapos ng taon dahil nagampanan na niya ang kanyang tungkulin sa ICI. Nagpasalamat naman si Fajardo sa pagkakataon na makapaglingkod, gayon din sa mga nakatrabaho niya sa ICI na nagsusulong anya ng transparency at accountability para sa mga Pilipino. Raksada ng mga balita. Raksada ng mga balita. Samantala mga kapuso, alamin po muna natin ang lagay ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Nasa linya natin si Gia Revales ng MMDA Metro Base. Gia, pasok. Sir Paolo, at sa mga tagapakinig po ng DZBB, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng pagbigat ng daloy ng trapiko simula po dito sa May Estrella hanggang sa May Buendia Avenue. Masusundan din po yan ang pagbigat ng daloy ng trapiko simula naman po dito sa Captain M. Reyes hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas din po tayo ng mabigat na daloy ng trapiko simula po sa The Heritage Hotel Manila hanggang makarating po yan ng Taft Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbagal hanggang sa mabigat na daloy ng trapiko simula po dito sa may McKinley Road hanggang makarating po yan ng Buendia Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito po sa may intersection ng Aurora hanggang makarating po yan dito sa may New York, Cubao. Ngunit pagkalagpas po nito ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng monumento. Dumako naman po tayo dito po sa may C5. Ang southbound ng C5 sa mga oras na ito ay magkakaroon lamang po ng bahagyang pagbabagal simula po dito sa may Kalye Industria hanggang makarating po yan ng Green Meadows. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan palabas ng SLEX. Ang atin naman pong northbound ng C5 ay maluwag po at dire-diretso ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating naman po yan dito sa may Katipunan. Ang atin pong Commonwealth ay maluwag din po at tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan. Kaya amin po pinapaalala sa ating mga motorista, tayo po ay mag-iingat sa kalsada at kung meron man tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance ay maaari po tayong tumawag sa MMDA Hotline 136. Gia? Yes po. Tanong lang namin kung ano yung dahilan ng pagbibigat ang daloy ng trapiko dyan sa bahagi ng EDSA, particular dyan sa Pasay area? Dito po sa may Pasay area, sir, ito po yung isa sa rehabilitation na ginagawa po ng DPWH. Kaya po medyo mabigat po ang daloy ng trapiko sa simula po dito sa may Captain M. Reyes hanggang dito po sa may Tramo. Ano po yung mga ginagawang hakbang po ng MMDA para maibisan po itong pagbibigat sa daloy ng trapiko? Ito po ay may mga enforcer po tayong nakalaan dito upang mapatakbo po ng maayos yung ating traffic po dito. Nagbibigat lamang po dahil po may isa pong linya na sarado para po magawa po ng DPWH yung kanilang rehabilitation po. Okay, Miss Gia, maraming salamat po. Muli po kami makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po. Yan po si Gia Revales ng MMDA Metro Base. Raksada ng mga balita. Raksada ng mga balita. Oras mga kapuso, alas 9:22 ng umaga. Ruling ng COMELEC sa pagtanggap ni Senador Francis Escudero ng campaign donation mula sa isang kontratista, ipinawawalang bisa sa Korte Suprema. Sa petisyong inihain ni John Barry Tayam na nagpakilalang guro at concerned citizen, ipinare-review niya sa Korte Suprema ang ruling ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC na nagsabing walang nilabag sa Omnibus Election Code ang nasabing donasyon. Sa resolusyon ng COMELEC, hiwalay ang pagkatao ng campaign contributor ni Escudero na si Lawrence Lubiano, ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated mula sa kanyang kumpanya. Pero iginit ni Tayam na iisa lang si Lubiano at ang kumpanya na 99% umanong pag-aari ni Lubiano. Raksada ng mga balita. Dating PNP Chief Police General Nicolas Torre III nanumpa na bilang bagong General Manager ng MMDA. Pinangasiwaan ni Executive Secretary Ralph Recto ang oath-taking ni Torre na pumalit kay Undersecretary Procopio Lipana. Matatandaang sa 2027 pa ang nakatakdang pagre-retiro ni Torre sa PNP nang ma-relieve bilang PNP Chief nitong Agosto.
Pero dahil sa pagtanggap niya sa bagong posisyon sa MMDA, sinabi ng National Police Commission o NAPOLCOM na nangangahulugan itong nagretiro na si Torre sa PNP. Ratsada ng mga balita. Ulat ng umano'y pagbibigay ng humanitarian assistance ng China sa isang mangingisdang Pilipino noong Pasko, pinalaga ng Philippine Coast Guard. Sa isang pahayag, sinabi na embahada ng China na tinulungan ng Chinese Navy Ship 174 ang mangingisdang 3 araw umanong palutang-lutang dahil sa nasirang makina kung saan binigyan nila ito ng pagkain at inumin. Pero git ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, wala sila natanggap na impormasyon mula sa Chinese Navy hinggil sa lokasyon o kondisyon ng mangingisda. Hindi rin anya inabot ng 3 araw ang mangingisda sa laot dahil wala pang 24 oras na mapuntahan siya ng PCG at ng motherboat nito. Ratsada ng mga balita. Mahigpit na patakaran sa mga turista ipatutupad sa isla ng Boracay para sa pagdiriwang ng Ati-Atihan 2026. Batay sinilabas na abiso, mahigpit ay pinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng bote sa parade route. Kaya hinihikayat ng publiko o ang publiko na gumamit na lamang ng sariling personal water containers. Bawal din ang paninigarilyo sa labas ng mga tinalagang smoking area, gayon din ang pagdadala ng mga alagang hayop sa kasaksagan ng aktibidad. Ratsada ng mga balita. Sunog sumiklab sa residential area sa 32nd Avenue, Balubad Phase 2, Barangay Nangka, Marikina City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 70 pamilya ang apektado ng sunog na umabot sa ikalawang alarma. Wala naman na paulat na nasaktan o nasawi sa sunog, habang umabot sa 300,000 pesos ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Ratsada ng mga balita. Aabot sa 2.4 milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo na kumpiska sa operasyon sa Brooks Point, Palawan. Ayon sa PNP Region 4B o Mimaropa Police, kinilala ang suspect na si alias Navi, 50 taong gulang. Nakumpiska sa kanya ang daan-daang gramo ng isang brand na sigarilyo na pawang smuggled. Ratsada ng mga balita. Hinihinalang biktima ng salvage, nadiskubre sa isang kalsada sa Sitio Coral, Barangay Bagas 2, Alfonso, Cavite, pasado alas 11 ng gabi noong December 25. Ayon sa Alfonso Municipal Police Station, natagpuan ang biktima na nakatali ang mga kamay gamit ang nylon cord. May Pisces na tattoo sa kanyang kamay at nakayapak. Inalam pa ng mga otoridad kung pinatay sa saksak o binaril ang biktima. Ratsada ng mga balita. 2 suspect sa pananaksak na aresto ng mga tauhan ng Southern Police District sa Barangay Tunasan sa Muntinlupa noong araw ng Pasko. Hawak na ng Muntinlupa Police ang mga suspect na sina alias Raymond at Jerome na sinasabing sumaksak sa 20 anyos sa biktimang si John Prick. Nagugat umano ang pananaksak dahil sa galit, bunga ng maingay na tambucho ng motorsiklo ng biktima. Ratsada ng mga balita. Lalaki arestado sa bypass operation sa Barangay Mohon, Malolos City, Bulacan. Ayon sa PNP Drug Enforcement Group o PDEG, nakumpiska mula sa suspect ang aabot sa 50 gramo na shabu na nakakahalaga ng 343,000 pesos at iba pang non-drug items. Mahaharap ang lalaki sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ratsada ng mga balita. 47 taong gulang na lalaki arestado sa bypass operation sa Barangay Balongbato, San Juan City. Ayon sa mga tauhan ng San Juan City Police, nakumpiska sa suspect ang 16 na sachet na naglalaman ng hinihinala shabu na nakakahalaga na 147,000 pesos. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002. Ratsada ng mga balita. Lalaki may kasong murder sa Muntinlupa City na aresto ng mga tauhan ng pulisya. Ang akusadong isang construction worker ay may kasong murder sa Branch 7-1 ng Regional Trial Court sa Antipolo City. Walang inirekomendang piyansa ang korte para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Ratsada ng mga balita. Sumainyo 30 minuto ng pinakamalalaki at pinakabago mga balita. Ako po inyong kapuso, Paulo Villena, para sa programang Ratsada ng mga Balita. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao.